yung identity ng kanilang drafting, especially with Coach Trevor on the helm. Talagang yung composition yung pinaka-priority nila. They wanted the Tigreal answer against the Joy para at least may protection dito yung Suyu, yung Granger, pati na rin yung Farsa. And then just leave all the setting up to Flaptizi. Welcome to Mobile Sa Legends! pagpasok din natin, on to the Land of Dawn, on to game number 1 on the best of 3 series. Smart Omega at Team Falcons. Moving forward doon sa Tigreal pick na, specifically, hindi na naman specifically para dito sa Joy, but other instances din na pwede nating asahan inside the map here, Burrito? For me, magiging very standard lang naman yung magiging rotation dito. Kasi alam ng bawat kupunan na ito kung ano yung kakayahan ng kanilang mga lineup, lalo na sa early game. And ang kailangan lang matyagan dito ng Team Falcons, kung paano iikot itong Selena na ito. Kasi remember, Abyssal Arrow lang and Abyssal Trap ang puhunan na ito. Pwede na kagad pumatay ito eh. Ang dami nilang kailangan iwasan at kailangan din nilang bantayan. Katulad ng pagbantay dito ni Fiontre mid lane, ito talaga yung mga, sabihin natin, pwestuhan na paborito talaga ng isang Hylos. Most especially na ilan sa mga kailangan nilang iwasan din dito, yung mga single bush later on. And they have to take control and lead pagdating dito sa mid lane natin. Pero balik muna tayo dito onto the emblem sets din ng ating mga players. Any specific on this one, Midnight? I would say importante dito yung mga naging emblems ng mga marksman kasi very important yung Irrital versus Granger matchup. Pero teka lang, bago na si Jack, no? Okay, may ganap ata dito. Nagamit kagad at na-force itong Revitalize. Ako pinaghapas pa rin dito yung KTZ. At first pa rin napunta kagad sa Team Falcons. Very good take coming out from Team Falcons. Kailangan nila itong early start. Again, they have the Suyu Granger. It's a mid-game timing-centric lineup. Up against the late-game scaling composition of Smart Omega, you have the insane burst mula dito kay Irrital and Joy. And yan yung ayaw mong mangyari. Yan yung iniiwasan mo of your Team Falcons. So medyo requirement na pagdating ng mid-game dito, mahanap nila yung power spike ni Super Marco, ni Kyle TZ. So all kills are very important for Team Falcons to be able to lead that momentum coming towards that mid-game. And for breaking the tempo, kasi kailangan hindi rin ma-break yung sarili nilang tempo eh, di ba? Gusto mong ibigay kay Super Marco the right resources, the right spacing, pero yung space nila dito sa may bandang pagong. Wow! The burst kagad ng isang mabilisan. Itong si Q ngayon babawi din. Kahit hindi nakuha ng pagong na iyon. Sa may implosion din. Dalawa nahuli doon. May knock-up din mula sa kanila. And at Team Omega ay nakikipagsabayan na. Kaya lang hindi yata sapat yung kanilang mga damage dito. Jackdo with a sliver of HP. Pero hindi na siya makakalitin sa kamay ng Team Falcons. Habang hindi pa tatapos ito. Level 3 lang ito si Ukir. May flicker na gagamitin. At yung kanila. Pero isinama pa rin ni Owen doon. Triple kill para kay Kyle. Napakaganda ng take na yun ng Team Falcons. Very calculated. Medyo maaga yung set na lumabas mula kay Luis. And sinabi ni Ogwen, ito yung hinahanap mo kanina nung ping test. Mala-impactong implosion mula kay Ogwen onto the 3 members of Smart Omega. As well as Kyle TZ inserting that retribution. Kasi nahiwalay din yung atensyon ng Smart Omega. And nakapasok yung Suyu with the Soul Sever. And definitely, those kind of synergy talaga yung aasahan natin with the uy. veteran team. Ay! Ito na naman! Natulaw kaagad ngayon si Chaco yung nagamit din yung kanyang glorious pathway. Marami mga na-force doon. Pero ito yung nakakatakot. Imagine mo, dapat Smart Omega ang umaabante at umaabanse dito. Pero Team Falcons ang umahawak ng early. Nakikita nating trend to lately na kung sino pa yung may hawak no Selena, parang sila pa yung mas nangangapa kung paano nga ba nila kukunin yung mga early, na mga pick-off, early, na mga crowd controls. But aside from that, looking back dito sa Team Falcons, na nararamdaman natin yung balance nila and as well as yung pag-build na naman nila ng kanilang momentum. Alam mo, ito nga yung yung shoot-to-shoot sa Keys to Victory, especially for Flaptizi, Sakto. yung ability ng Badang na i-break yung potential setup ng manggagaling dito kay sa Smart Omega. Kasi parang pag tinignan mo yung teamfight ng Smart Omega, isang bitaw dapat tama lahat eh. Pero Falcons? Okay, break na break nga kagad! Andorio ay natumba ng isang mabilisan lang mula dito sa Team Falcons. At may mga pagkat na rin na ginagawa dito. Isang nagmamadali atang Falcons Oo, ang hirap din ito for Smart Omega talaga kasi parang by nature countered yung mga gusto nilang movements dahil sinasapak sila ni Flaptizi. Talagang effective yung pag-gym ng XP-laner ng Falcons. Nakikita natin yung resulta nung slowly pag-build up ng facing din dito ng Team Falcons. Look at Flap, look at Speaking Flap. of facing, ito na naman si Flaptizi. Talagang ina-eye-out niya lang dito sila Okira at Andorio. May pagpasok doon kay Chakno. Andito sila Luis! Naku, doon yung implosion. Isa lang nahuli doon habang si Luis ay umaatras na nga rin. Shaktu, nagamit yung kanyang Revitalize Federation from Q. Pero tatalo niya ata siya dito yung Andorio. Ang problema ay nagamit na rin niya yung kanyang Electrify. Pero pinagsasapak! Nandun yung mga muscle dito ni Flaptizi. Grabe. Pero hindi sapat versus 3. Dadalhin din dito si Jack. Kailangan umatras dito ni Ogwen. Pero Marco, hindi naman si Marco! Super Mac. Nakakuha ng isang kill.
Team Falcons, sila na naman lumamang sa team fight na yun. Ang daming nangyari. Pero let's start off doon sa ginawa ni Flap TZ na akala natin sila ilalamang pero yung sapak parang nag-backfire. Oo, hinate ni Flap TZ dito yung barangay. Naging barangay A, barangay B. Kasi hindi makapasok si Andorio, hindi makapasok sila Luis. Naghahanap ng potential setup dito si Luis with the onward. Potentially flicker play against Team Falcons. Kaso nakaabang si Flap TZ dun eh. Parang sabi niya, sige subukan yung pasok, may security guard dito. Yung mahuhuli dyan, magkakaroon ng pader dyan. Biglang magic may lalabas. Yun nga hindi na rin nila talaga nasisipatan kung saan nanggagaling itong Team Falcons. Hindi rin super ma-maximize yung mga abyssal traps na meron itong si Ukir. And alam kasi at naiintindihan ng Team Falcons dito na double-edged sword yung Selena. Kapag hindi tumama yung pana, mag-aantay pa siya ng cooldown nun. Lalo na nasa 5-minute mark pa lang naman tayo, hindi pa ganun kabilis yung pagta-transform niya, di ba? And aside from that, nakikita kasi natin yung trend na ma-displace lang na yung position si Okir. Sobrang confident na nila Flap TZ na umabante. Katulad na to, a great example na nga lang din. Ang bilis niyang makapang-box out doon sa square. Yeah. Sabi Hoy! niya sa parisukat na gusto nga nila Naasar, i-create. naasar. Inasar. At Inasar lang. Ay, nandyan na naman ang mga mini-tons na nangyari sa mapa natin. May mga ano dyan eh, may mga insekto dyan eh. Yung mga Meron. alitap-tap, hinuli lang. Oh, wait Okay lang. lang. Speaking of huli. Si Flap TZ, ginagawang yung sinusuntok sa gym. Oo, Yung body bag. punching bag eh. Oo, yung ginagawang punching body bag. bag. Ginagawang Thunderbolt stocks yung yung Hylos eh. Yun pala yung bagong uso ngayon. Oo. At even inside the game na nakita natin, nagre-reflect yung mas polished move dito ng Team Falcons. Pero kung polishing din naman, pwede naman maganda yung maging follow-up dito ng Smart Omega. Pero nakarely pa rin tayo sa kung sino ba yung magandang tama na target dito nila Okir. Oy! Yung target! Si Jom ay naging target dito ng Team Falcons. Ngayon, nandito na yung Super Mac, Luis. si Mac and si Luis ang kanyang magiging target. Iniwasan lang yung mga abyssal arrows doon. And Super Marco ay nakuha yung kanyang ikalawang kill. And ngayon, ang Team Falcons dito, parang sila na ang umahawak talaga ng kabuuan ng early hanggang papunta sa mid. Alam mo, medyo nakakaawa din yung position dito ni Okir, ni Chaktot, pa rin na rin ni Luis. Yung mga good potential na counterplay na pwede sana nilang gawin, Yeah. may nakaharang eh. Kanina pa sila sinisilip ni Flap TZ, nakaabang yung suntok niya eh. And alam mo naman kasi nakaka-battle yung knockback, yung may pwede kang mapaderan. Si Okir, pana lang ng pana eh, para magtatransform lang yan para sa reset ng dash. Oy! At yun, implosion, dalawa na huli. Ngayon, dadalhin dun sa may gilid. And Super Marco nakuha na nagkaroon ng stock ng Sky Piercer. And Andoria ay nakabawi din ng isa. Ngayon, pinagsasbawi ng fist crack. And Flap at TZ with a kill. Grabe itong laban na to. Eventually, nakakakuha ng mga gandang pick-off dito ang Smart Omega. But the problem with that is, always 2 steps forward dito yung Team Falcons. Yeah. At nakikita rin natin kung paano Top, tina-target top. talaga out of all the people there, yung mga sobrang core damage dealers dito for Smart Omega. Slap! Flap TZ. At kakapagat ko lang kay Flap TZ, sakto, yung mission niya ay talaga naman nagagampanan niya. Okay, na-force nila yung ultimate ni Andorio. So for at least for the next 20 seconds, wala masyadong aggression or aggressive play na mga galing for Smart Omega. Pero yun na nga, yung story na itong team fight na to, kapag tinitignan natin, yung nagpapahirap talaga ng buhay ng Smart Omega dito is yung badang ni Flap TZ. Although nakaharap ng magandang angulo dito si Andorio, medyo late yung attempt dito ni Flap TZ. I think parang pwede mo nga i-flicker actually yung moment na yun, pero bigla rin kasi pumasok yung Joy. So nahanap nila yung Ranger dito under the protection of the Tigreal. And wala na kasing counter nun, nagamit na yung flicker implosion mula kay Ogwen. And sa farming naman, kamusta? Kasi nakikita natin na talaga nahihirapan na, naka-move forward na agad Team Falcons. And kung sa head-to-head ng dalawang junglers natin, sobrang laki ng lead na hawak dito ng isang Suyu. Yeah, ang laki. Talagang massive yung hawak na gold lead dito ni Kyle TZ kasi nagtatranslate din niya sa damage. Pero Kyle, bottom lane. Okay, si Chakno ngayon, bababa sa 10% yung buhay! sakto! Pero nandun yung last hit mula kay Super Makmak. Tuloy-tuloy ang aggression Andorio. ng Team Falcons dito. Pero may nagtatago sa may damuhan. Walang hihinga. Dahan-dahan lang ang pagdaan, makakaligtas dun sa tsunami wave ng Falcons. Wala. Dito si Andorio. Pero balik tayo, ang bilis ng swing ng Team Falcons from killing off another player from Smart Omega. Transition tayo sa objective. Very clear motive at yung objective nila ay malinis silang nagagawa. Yeah, very easy lord take for Team Falcons. 9 minutes in, malaki na yung kalamangan nila dito. 7,000 gold lead. So ito na yung point na parang kahit sino na lang yung maharap nila, pwede nilang sitan. Pwede. Kaya kita mo yung, aggression ni Ogwen kanina, basta nasa harap, pwede nilang bigyan. Especially with the Sky Piercer stacks
na nanggagaling mula dito kay Granger. Actually, napag-usapan natin to Burrito, kanina. And kabi-gabi natin na pag-uusapan to. Kapag kalaban mo, Granger, tapos nakita mo yung Skypiercer stocks niya, mga nasa 30 na, 40. Pag yung HP mo bumaba ng 50%, parang nakakatakot na lumapit eh. Parang nabibigay. Katulad nga sabi ni Chantel, hindi na isusulat, nasusulat na talaga kapag ganon. And moving forward dito, hindi pa naman super late game to. Pero kasi for Selena to work yung early phases of the game, kailangan nakuha sana yung momentum, which is included sa ating Infinix Keys to Victory. Hindi nila na-set yung tempo, kaya sila ngayon yung medyo nangangapa dito sa Team Falcons. Ayan na, pinagbababaril-baril. Okay, ngayon ay nandun yung mga pokes mula sa Team Falcons. And yun na nga, no? Yun ang problema eh. Kapag hindi tumatama yung pana ni Ukir, hindi sila nagsisimula or hindi sila nag-a-attempt na magsimula ng team fight. And kahit man tumama yun, wala pa silang kakayahan na magsimula ng team fight dahil nga naman sa laki ng gold lead dito sa pulibo nito. Pero si Ukir Grabe. nagabang At tinatanggalan sila ng karapatan din dito eh. May tamaan man, pumalo up man si Luis, pero gaya na sinabi ni Midnight, kahit sino humarap, natutunaw. Pero ngayon, sa may bandang baba, sino yung tutunawin? Yung Torre muna. Okay. Ang target ng Team Falcons. Natunaw na rin yung Lord. Ang endable ba ang magiging call dito ng Team Falcons? Pero makikita natin yung respeto din na ibinigay ng Team Falcons against Smart Omega. Alam kasi nila na baka nga naman mamaya may tamaan ng ligaw na bala mula kay Ukir. And ayaw na nilang pitawan pa yung lead na hawak nila. Yung mga kakampi ni Ukir dito, ito na yung moment na Burrito, lagi mo naririnig sa amin to eh. Sana may tumamang pana. Sana. Kaso ang problema kasi may batang pa din eh. Oy, Chakno! Oh my gosh, yung problema na yun ay Ayun na, susunod na nata ni Luis. Kaya ang problema na full figure na nga rin siya, naglabag yung Glorious Pathway. Pero dalawa nakakalaban naman dito para sa Smart Omega. Make it 3 mula dito kay Kyle TZ with a double. Oh my gosh, grabe yung aggression. Basag na basag yung set. Ang ganda sana nung punish mula kay Luis with the flicker onward. Pero si Andori dito, mahuhuli ba? Hindi. Ang ganda nung attempt eh. Nung Edet na sinubukan niyang cancelin yung feathered airstrike, lumapit yung ibang heroes dito ng Smart Omega. Pero yung flicker implosion mula kay Ogwen perfectly sets up the counterplay mula dito sa Team Falcons. Plus the additional damage na Oy. Bangungot. Damage na nga lang sinasabi ko dito, pero si Andorio pa ang mas binabangungot dito sa pagharap niya kay Kyle. Hello. Easy. Sinusundan, hinahanap siya dito! Ay naku, ito ata yung bangungot na inaantay niya. Kyle TZ. 8-0-7, ladies and gentlemen. Walang makapigil kay Kyle. Nakita natin yung attempt for Smart Omega, pero what's missing is the damage. And speak of damage, look at the damage dealt. Kyle TZ alone, yung tinitingnan natin ngayon ay grabe din, topping off the charts here, Midnight. Yeah, and again, yan yung binibigay ng isang lineup talaga kapag very team fight centric. Lalo may mga spike pagdating sa mid game. Nagsisnowball yung Suyu. Kumbaga nagpa-pop off yung kanyang ability to burst down targets. Lalo na ngayon na ang laki na ng lead na hawak dito ng Team Falcons, 12.7k. Dagdag mo pa dyan yung another problem ng Smart Omega, may fleeting time na si Ogwen. So every single target, hindi na to team fight ult. Kahit pick off ult na lang, pwede na. Mula dito kay Ogwen, kahit isang target lang para sa implosion. Pero in reality, tignan din natin, ano ba yung conditions para kahit papano ma-neutralize ang Smart Omega? Yung sitwasyon na dinadaanan sila ngayon laban sa Team Falcons. Kasi as of na nakikita natin, kinakaya pa rin nila mag-clear. Kaso nga lang may incoming attack or wave na naman for Team Falcons. What more can they do para kahit papano makapag-push back dito sa Team Falcons? Well, first of all, defend this wave against Team Falcons. Kaso ang problema, may flicker dito si Ogwen. Oh no, ngayon Ayun ay na dire-diretso na lang ang Team Falcons. Inaantay na lang nila yung level 2 na Lord na nagmamarcha na dun sa may bandang gitna. At kailangan talagang depensahan ng pilit to. Lapit! Oy! Oh my gosh! Boy pa rin si Andolo dito. Atras na sila. Ogwen! Winawashing dito. Nailapag yung Glorious Pathway para lang mapigilan yung pagsugod. And yung implosion sa dalawa. Pwede na siya naman mula kay Pew. Tinamahan siya na para pero Super Mario na ako ng kill. Killing spree na si Pew. Ngayon naman hindi diretso rin ang Smart Omega para tumipensa. Kaya lang hindi nila kakayanin ang paglipad ng Team Falcons. Team Falcons getting the game number 1 sa Smart Omega. What an explosive performance here for the Green Falcons. It's also very methodical, sobrang disiplinado, and they played to their timings well. Yung mga counter-engage ni Flap TZ, ni Ogwen really helped their cores to be able to farm up, and they led that